Portrait ng tatay ni Sir yung gagawin natin. Malungkot mang isipin, kaya ipapatato ni Sir yung tatay niya dahil wala na siya. Nice day ngayong araw. May bumisita na naman dito sa studio natin para magpatato. Magpapatato si Sir sa hita. Kaya nililinisan na natin yung part na paglalagyan natin ng bagong tattoo ni Sir. Dahil medyo may buhok yung hita ni Sir, aahitan muna natin para matanggal natin yung buhok na pwedeng makasagabal sa pagtatato natin. Maraming dahilan kung bakit inaahitan yung part na paglalagyan ng bagong tattoo. Una ay para maidikit natin ng maayos yung stencil. Sumunod naman doon para hindi tayo mahirapan papasukin yung ink. Dahil isa rin yan sa haharang habang magtatato. Pwedeng makasagabal sa needle at hindi maging maayos yung paglinya. At malaking bagay din na tanggalin yan para maiwasan din nakapitan ng mga mikrobyo. Kailangan kasi yung part na pagtatatuan natin ay malinis. At kahit tapos nang magtato, kailangan pa rin manatiling malinis pa rin yung bagong tattoo. Dito nga sinisentro na natin kung saan natin ilalagay itong stencil. Nilalagyan natin ng marka para alam natin kung saan natin ilalapat. Ito namang nilalagay natin, ito yung dahilan kung bakit dumidikit yung stencil. At dahil na stencil na natin, ready naman natin yung mga kailangan natin gamitin. At dahil naka-ready na tayo, umpisa na natin to. Si Sir nga ay kumontak sa atin nung nakaraan at nag-i-inquire pa lang siya. Bali ngayong araw ay wala siyang schedule sa atin. Gabi na nga din, kumontak sa atin si Sir at biglaan. Dahil medyo gabi na, sakto naman din na wala tayong tinatatuan. Tinanong ni Sir kung pwede pa daw magpatato. Ang sabi ko naman, hindi. Ba't hindi? Sinabi ko naman kay Sir na pwede naman po. Basta hindi ako busy at kayang magtato, nagtatato ako kahit gabi na. At kahit anong oras pa yan, nagtatato talaga tayo. Ilang beses na rin tayong umabot sa tatuan ng madaling araw. Yung iba nga ay inuumaga pa talaga. Buti nga din, sakto na wala tayong tinatatuan kaya matatatuan natin si Sir. Nagtatato naman din kasi tayo nang hindi naka-schedule. Kaso nga lang ang problema kapag hindi ka naka-schedule ngayong araw, pwede kitang hindi matatuan. Lalo na kung may naka-schedule nung araw na yon at nung oras kung kailan ka magpapatato. Kaya mas mainam talaga na nagpapa-schedule para matatuan ka sa mismong araw na gusto mo. Kumbaga tsambahan kapag magpapatato ka kapag hindi ka nakapag-schedule. Dahil hindi lang naman pagtatato yung ginagawa natin. Minsan din ay umaalis tayo. Kaya kung sakaling magpapatato ka, mas mainam na magpa-schedule para matatuan din kita sa araw ng gusto mo. At kung gusto mo naman ng biglaan, pwede ka naman din mag-direct message para ma-update din kita kung sakaling pwede kitang matatuan o hindi. Mabalik tayo dito sa portrait ng tatay ni Sir. Si Sir pala ay nahirapan para dun sa picture ng tatay niya. Gabing-gabi na magpapatato si Sir. Biglaan din yung pagpapatato niya at nag-send siya sa atin ng malabong picture. Sinabi ko nga kay Sir baka naman mayroon siyang malinaw na picture. At ang sabi niya sa atin wala daw. Nagtry nga ako na i-edit yung picture ng tatay ni Sir. At nag-send naman si Sir ng ibang picture na hindi nakaharap. Tinanong ko nga din si Sir kung ayun na yung ipapatato niya, yung nakatagilid. At ang sabi ni Sir hindi daw. Kala ko ayun yung ipapatato niya dahil ayun yung sined niya. Dahil nasa 1x1 lang yung picture na sinend sa atin ni Sir. Ang ginawa niya, pinicturean niya ulit at sinend sa atin. Yung pag-send niya sa atin medyo malinaw na. Dahil medyo nilapit ni Sir yung cellphone niya sa pag-picture dun sa 1x1 na picture ng tatay niya. Sinabi ko nga kay Sir na okay na po to Sir. Mas malinaw na, hindi kagaya kanina na sobrang layo dahil malayong pinicturean ni Sir yung 1x1 picture ng tatay niya kaya medyo malabo na kapag sinom o inedit na. Kaya nung naging okay na yung design na itatato namin, agad-agad nang pumunta si Sir dito sa studio. At sinabi na nga lang din niya sa atin na dadalhin na nga lang din daw niya yung 1x1 na picture ng tatay niya. Dahil yung tatay daw kasi niya ay walang picture na solo. Kaya yung pinaka 1x1 na picture, yung pinaka tinitignan ko, napakaliit nga ng detalye at nung reference. Pero okay naman to kung wala naman na talaga pagkukuhanan ng ibang picture. Dito na rin pala tayo sa buhok. Bali yung ginamit nating needle dito 11 cm saka 3 Rn. Ang ginawa naman natin para sa ink ay black and gray wash. Kapag nagba-black and gray wash pala ako, nagpapatak ako ng white ink. Kung mapapansin nyo, medyo dark yung gawa natin na tattoo kay Sir. Pero maglalight naman yan kapag gumaling na. Dahil yung pinaka-black lang dyan, yung buhok, kilay at mata. At yung mga bigote. Pero mas mainam din naman na dark yung tattoo na pwedeng gawin kay Sir. Dahil hindi ganun kaputian yung tone ng balat ni Sir. Pag light yung gagawin natin, lalabo at halos papantay lang sa kulay ng balat ni Sir. Sa pagtatato
tattoo kasi nakadepende rin kung anong design o tattoo yung gagawin kapag light o dark yung tone ng balat. Bali sa kabilang hita nga ni Sir ay may tattoo din siya. Portrait naman yun ng nanay niya na gusto nga din niya ipa-enhance dahil nga daw medyo malabo. Pag medyo madark kasi yung tone ng balat ng client, mas mainam din na ida-dark mo din yung mismong tattoo para nang sa ganun mas matapang pa rin yung mismong tattoo o aangat pa rin dun sa mismong tone ng balat ni client. At ayan na nga yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo kay Sir.